Napakagandang paalala, di ba? That we can always trust God and His purposes for us. Let's pray first. Almighty Father, maraming salamat sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Salamat for the privilege of being here in your house of prayer. Salamat dahil may pagkakataon kaming lumapit sa inyo as your people. And salamat because our expectation is from you. And you are the one able to work in our life and in our hearts. And sa bawat bahagi ng aming buhay, Panginoon, even in our short time of study, may you be pleased to bless us and challenge us with your word. How we need you, and we commit all of these things through the guidance of your Holy Spirit. Help me to proclaim your word in truthfulness and faithfulness. At kayo, Panginoon, ang tunay na matanyag. Guide your people, and this we pray in the Lord Jesus' name. Amen. Ang John chapter 4 ay isang pamilyar na kabanata para sa atin sapagkat ito po yung kung saan kinatagpo ng Panginoon yung Samaritan woman or what we call as the woman at the well. Pero doon pa lamang sa tagpong yon, we can already learn many things. Ano nga bang gagawin natin kapag nakamit tayo ng isang tao for the first time? Or maybe may nakikita na tayo pero hindi natin masyadong nakakausap, and then what do you do? How do you transition from the physical to the spiritual? Yun mismo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin, hindi lang dala ng Panginoon yung mabuting balita, siya mismo yung mabuting balita eh. The Lord Jesus Himself was the good news. At dito, nawa makita natin ng at least dalawang bagay as we go through John chapter 4 verses 34 to 35. Ano ba yung ating natural tendencies? And then secondly, but mahalaga to become part of the great harvest. John chapter 4 verses 34 and 35, Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Sa ating Filipino version, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo ay aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang paghahanda bago ang pag-ani. Preparations before the harvest. Now, ang talatang ito sa verses 34 and 35 ay naganap matapos na kausapin ng Panginoon yung Samaritan woman. At pagkatapos nun, bumalik ang mga alagad, nagulat sila na kinakausap ng Panginoon ang babaeng ito. Pero hindi sila makapagtanong. At umalis ang babae para tawagin ang kanyang mga kababayan. Patunay na talagang may ginawa ang Diyos sa kanya. Hindi niya mapigilan na hindi sabihin sa kanila kung ano ang naganap. Sabi niya, hindi ba ito na ang Mesiyas na ating matagal nang hinihintay? Lalo na, imagine the scene. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa verse number 26, ako na nagsasalita sa iyo, ay siya na nga. I am He. Imagine yung kanyang pagkagulat. And of course, yung excitement, parang tumalon yung kanyang puso. Kaya napakaganda nung detalye na inilagay doon. Sabi sa verse 28, sa gayoy iniiwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan. Ang kanyang first purpose ay sumalok lang ng tubig. Of course, nahiya siya dahil sa kanyang hindi magandang buhay. Kaya sa panahon na wala masyadong tao, pero dun siya kinatagpo ng Panginoon. At nawala na sa kanya yon. Hindi na yun ang mahalaga. Gusto na niyang sabihin na nakilala niya yung tubig ng buhay. Ang Panginoong Jesucristo, nagbago ang kanyang purpose. Dito ngayon, gagamitin ng Panginoon ang pagkakataon para turuan ng kanyang mga alagad. Kasi nga nagulat sila, bakit niya kinakausap ang babaeng ito? And so,
Umalis sila para bumili ng pagkain at dala-dala na nila yung pagkain. And one thing na commendable nga daw, pwede nating purihin ng mga disciples, naalala nila ang Panginoon. Hindi lang sila kumain sa sarili nila, inisip nila siya at dadala nila ng pagkain sapagkat gutom na rin siya. Pero dito gagamitin ng Panginoon ang isang mas mahalagang bagay para ituro sa kanila. At sabi niya sa verse 34, ang pagkain ko ay ang aking gawin ng kalooban na sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Kumbaga, inihalin tulad ng Panginoon ang kalooban ng Diyos at pagsunod dito sa pagkaing masarap. And binabanggit nga kanina ni Pastor Eric, kung kayo ay taong mahilig kumain, lalo na yung may comfort food, imagine yung ganong kasarap na ninanamnam mo. Iba yung feeling, iba yung experience. Nangangahulugan para sa Panginoon, wala nang masahalaga pa at walang pinakamasarap na gawin kundi yung kalooban na nagsugo sa Kanya. Ito mismo ay ang Kanyang Ama. At salamat na lang, tinupad ng Panginoon lahat ng dapat niyang gawin para sa ating katubusan. Kung hindi, nasa na kaya tayo? Hindi ba? Patuloy tayong walang direksyon na maayos, mapapahamak, walang pag-asa. Yun mismo ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse number 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kung hindi kumilos ang Diyos, wala rin tayong pinagkaiba sa mga tao na lumalayo sa Kanya, mapapahamak. Pero salamat, gumawa siya ng kaibahan sa buhay natin. Yun ang dapat na hindi natin makakalimutan na ipagpuri at ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya pag tiningnan natin ang verse number 35 of John chapter 4, meron tayong mga ilang katotohanang matututunan. Ano yun? First of all, we should become aware of our own tendencies. Dapat alam natin yung ating natural, yung naturalesa, yung ano yung tendensiya natin. Bakit? Kasi, sabi ng Panginoon in verse 35, say not ye, there are yet 4 months and then cometh harvest. Our first tendency is that we have a tendency to have a different perspective compared to our Lord. Isa daw sa tendensiya natin bilang tao, magkaroon ng ibang pagtanaw kumpara sa Panginoon. Kaya nga kailangan baguhin tayo ng Diyos. Dalawang bagay, either ang mga disciples mismo ang nagsabi o nasa isip nila na, oo nga, matagal pa naman ang anihan, or this was a common proverb. Isang kasabihan na kilalang kilala sa panahong yun. Lalo na kapag tumingin talaga sila, matagal pa naman yan. Walang dapat ipag-alala. Pero gusto ng Panginoon mabago yung kanilang kaisipan sapagkat tumitingin lang sila sa physical aspect of life. Diba? At madalas, pag ang tao, puro yung nakikita niya ang kanyang pinagbabasihan, yun ang kanyang magiging buhay kung ano yung physical lang. Namimiss nila yung mas mahalaga sa Panginoon. Kaya nung sinabi niya sa verse 32, I have meat to eat that ye know not of. Meron akong pagkain na hindi ninyo alam. Ano yun? Yun yung mas mahalaga, yung mas gustong bigyan ng pansin ng Panginoon at yun yung pagsunod sa Kanyang Ama. So gusto ng Panginoon magkaroon ng transference o paglipat from the physical to the spiritual. Again, there's nothing wrong to eat. Especially kung nagugutom na tayo because that's a natural need na binigay ng Panginoon. Pero wag lang daw malimitahan doon at yun na lang ang iisipin natin. Kaya nagbigay ang Panginoon ng napakagandang halimbawa. And again, He used the illustration of the harvest, yung pag-aani. Supposed to be, makaka-relate tayo dyan sapagkat sabi nga tayo daw ay agricultural country. Diba? Ang bansa natin ay agricultural. May panahon dapat na tayo ang nagpo-produce ng rice at iba pang crops. At may panahon nga noon na nag-i-export pa tayo. Pero mukhang nabaliktad na ngayon. Nabawasan at kumonti ang mga bukirin, kakaunti ang gustong magtanim at mag-ani, wala nang gustong sumunod sa yapak ng kanilang mga magulang na mga farmers.
Bibihira. Nauubos na. So yun yung physical realm. How about in the spiritual realm? Di ba nakakalungkot naman kung sa physical ganun na nga, pagdating sa spiritual, ganun pa rin, nakokoonte yung bahagi ng mga nagtatanim at nag-aani. Kailangan baguhin tayo ng Panginoon sapagkat ang pagkakaroon ng kaisipan para sa Diyos, yun yung biyaya ng Diyos sa atin bilang mga anak ng Diyos eh. Hindi mo ito may expect sa mga unbelievers. In fact, ang sabi sa Romans 8:6, ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. What kind of mindset do we have? Yung kaisipang galing sa Diyos o yung natural sa tao na hanggang dito lang? Gusto tayong palayain ng Diyos doon. Kaya nga, di ba, Romans 12:2 is a good reminder. Huwag tayong maging kagaya ng mundo. Be not conformed to this world, but be ye transformed. Magbago yung kaisipan natin by the renewing of your mind. Kailangan baguhin ng Diyos yung isip natin para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Pag walang nagbago, palagi tayong limited pagdating sa ating mga nakikita. And may God have mercy upon us, kumili siya in a mighty way, parang bawat isa sa atin ng mga totoong anak ng Panginoon magkaroon ng ganung pagtanaw, malinaw na pagtanaw sa Kanya. Natatandaan niyo kung paano kailangan paalalahanan ng Panginoon si Samuel, who was a prophet of God, propeta ng Diyos. Bakit? Nung sinabi ng Panginoon na magkakaroon na ng bagong hari, hindi na si Saul, pumunta siya sa bahay ni Jesse. At nung nakita niya yung panganay ni Jesse, sigurado siya, ito na ang hari. Nakita pa lang niya eh. Sabi sa 1 Samuel 16, 6-7, at nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahira ng Panginoon ay nasa harap niya. Sigurado siya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. At yun ang pinakamahalaga, anong tingin ng Diyos? Hindi yung tingin ng tao. Kailangan pang dumaan kay Samuel ang 7 anak na lalaki ni Jesse. Tsaka pa lang siya nagtanong, wala na bang iba? At sinabi ni Jesse, meron pa. Andun sa labas, kaya lang, andun lang yun eh. Patawag mo. At nung nakita niya si David, tsaka niya nalaman, ito ang pinili ng Diyos. All of us have that kind of tendency to judge physically or to judge outwardly. Ito na yun. But we never know until God tells us, hindi yan. Etong gusto ko. Naway bigyan tayo ng Diyos ng sensitibong puso at isip, handang sumunod sa Kanya, hindi lang sa ating mga nakikita o nalalaman on a physical level. Kaya kailangan, iset aside natin yung ating mga biases, yung ating kinikilingan, para turuan tayo ng Diyos at masunod natin ang kalooban ng Diyos. So again, isa sa tendency natin ay tayo ay madali na magkaroon ng ibang pagtanaw kumpara sa Diyos. Pero nawa, hingin natin baguhin tayo ng Panginoon. Pangalawa, isa pang tendency natin is that we are also prone to value people lightly. That's why we lose that sense of urgency. Mas madali sa atin na hindi natin pahalaga ng tao, kaya hindi tayo magmamadali, lalo na pagdating sa pag-abot sa kanila. Di ba? Alam naman natin, nung nakikipag-usap ang Panginoon sa babaeng Samaritana, ang una nilang reaksyon, pagtataka. Bakit? Walang sinabi nga doon sa John 4:9, hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Alam ng lahat yan, walang ugnayan ng mga Jews with the Samaritans sapagkat ang taas ng tingin ng mga Hudyo sa sarili nila, ang baba nilang tingin nila sa mga Samaritans sapagkat half-breeds. Hindi puro eh. Unlike kami,
Sigurado, yan, halo na yan eh. Sabi nga natin, parang mistiso. Sabi ko nga, di ba? Pag sa atin, sinabing mistiso o mistisa, maganda. Sa kanila, pangit yun. Hindi puro. At, isip pa, babae ang kausap ng Panginoon. Sabi nga ng babae, bakit ikaw na isang Hudyo, makikipag-usap sa akin, babae? Hindi common. Pangalawa, pangatlo na siguro, paano kaya kung nalaman pa ng mga alagad na masama ang buhay ng babaeng ito? Palagay niyo, papahalaga nila yung babae. So, yun ang common belief at that time. At ginagawa lang ng mga alagad yung natural sa kanila. Hindi nila papansinin niya, hindi nila papahalagaan. Pero let's take it down to us, mas practical. Gaano karaming tao yung madalas nakikita natin, hiningitaan natin, pwedeng sinasabi natin, good morning, o magandang umaga, kumusta ka na? Pero dinadaan-daanan lang natin. Di ba? Gaano karaming tao yun, whether it be sa kapitbahay natin, pwedeng sa bahay natin, pwedeng mga kakilala natin, kaklase, kamanggagawa, anywhere. Pero for a long time, ganun lang ang relasyon natin sa kanila. Hello, hi, goodbye. Wala na. Ni hindi sumagi sa atin, ang taong to, kailangan niya ang Panginoon. Pwede tayong maging ganun as Christians, lalo kung matagal na tayong mananampalataya. Remember what David said sa awit 142 verse number 4? Anong sabi niya? Sapagkat walang tao na nakakakilala sa akin, kanlungan ay kulang ako, walang taong lumilingap sa aking kaluluwa. No man cared for my soul. Damdamin niya yan sa panahon, siya ay nakatira sa kuweba, tumatakas marahil, hinahabol siya ni Saul. Pero yun din siguro ang pwedeng sabihin, hindi man sasabihin ng mga tao, pero andun sa kalooban nila, wala naman talaga nagmamalasakit sa akin eh. And we should know that. We should be sensitive to that. That's why we should ask, Lord, use me in whatever way possible. Kasi merong ang bawat isa sa atin pwedeng abutin na hindi kayang abutin ng iba. Kaya nga tayo pinagtagpo ng taong iyon. Di ba? So bawat isa binibigyan ng opportunity. It's just a matter of ano ang tingin natin sa kanila. Mahalaga ba? Gaya ng pagpapahalaga ng Panginoon. Nakakalungkot kapag ang mga Kristiyano umabot sa ganyang kalagayan na wala nang pakialam, yung sense of apathy, parang coldness, indifference, wala na. Or, dahil nga the church is composed of believers, anong ang kalagayan ng iglesia, hindi ba malamig din? Kung ang mga miyembro mismo ay walang pakialam. Remember, if we don't value people as God values them, we would not be concerned. Na hindi tayo magmamadali para abutin sila kahit may pagkakataon. Pwede nating sabihin, tsaka na lang, busy pa ako. Marami pa akong uunahin bago yan. Pero pag tayo inudyokan ng banal na spirito, nawa, handa tayo to say, yes, Lord, I'll try to talk to the person. Alam nyo, kung sila sa panahong yon, sabi ng Panginoon, mahalaga sa kanila yung aanihin eh. Sino naman ang ayaw, lalo na sa mga nagtatanim. Pag nagtanim ka, gusto mo may magandang ani. Walang magtatanim ng gusto nilang palug eh. Pero kung mahalaga sa kanila yung pag-ani na mga palay o anumang tanim, ayan, experience ngayon ni na Brother June and of course, Sister Rowena, yung pag-aani, naghihintay sila. Pero much more, sabi ng Panginoon, hindi ba mas lalo yung concern natin sa mga walang hanggan, yung kaluluwa ng tao? Ganun. Nawa bigyan tayo ng Panginoon ng ganung pagtanaw para makita natin ano ba ang pinakamahalaga. Lahat tayo lilipas. Pero ngayon ang pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag patuloy ang ating pagtanaw ay iba sa pagtanaw ng Panginoon at patuloy na hindi mahalaga ang tao, syempre, madaling magpaliban. And that's our third tendency. We have a tendency to delay. Eh di ba kapag yung isang bagay hindi naman masyadong mahalaga, pwede pa yan, mamaya pa yan. O kaya bukas na lang, hindi pa naman ngayon ang deadline. Ganun yan, di ba? Sabi nga natin sa mga estudyante, nagka-cramming, pero hindi lang sila, tayo rin eh, in many ways. Pag walang sense of importance or urgency,
okay lang. No, of course, may mga times wala ka naman magagawa. Halimbawa, na-delay yung flight mo or masyadong matraffic. What can you do? Chill lang. Sabi nga nila, di ba? Cool ka lang. Huwag kang masyadong magalit, huwag kang magreklamo. Mas mabuti na yon to leave it into the hands of God. May pagkakataon, okay lang na maging kampante. Pero when it comes to the harvest of souls, napakadelikado na magpaliban tayo na magpaliban hanggang wala ng panahon. Mauubos ang panahon natin eh. We're not always given that time. Ito na yun. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon again sa verse 35, hindi baga sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani, narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ng mga bukid na mapuputi na upang anihin. Kailangan lang daw tumingin. At syempre, hingin natin buksan ng Diyos ang ating mga mata para makita ang totoong kalagayan ng mga tao. Kasi posible, isipin nyo, ang scene, habang sinasabi ng Panginoon, tumingin kayo at maputi na handa ng anihin yan, posible na ang Samaritana, kasama niya nang bumabalik ang kanyang mga kababayan. Handa na silang makinig sa Panginoon. Pwedeng yun. Wala namang binanggit sa Bible, pero just imagine that situation. Inihanda na sila. And so, may mga taong inihahanda din ng Panginoon sa panahon natin. Pero para mangyari yun, kailangan hawakan tayo ng Panginoon at bigyan ng malinaw na pagtingin. Na minsan, hindi sapat yung unang pagkakilala natin sa Panginoon na binuksan ng ating mga mata, nagliwanag ang lahat, galing sa kadiliman, and then, palagay mo, buong buhay mo malinaw na lahat? Hindi eh. Minsan, sa dami ng ating mga kabalaan at iniisip, natatabunan na ng iba't ibang bagay, hindi na malinaw ang pagtingin natin sa gusto ng Diyos. Parang yung isang bulag sa Mark 8:22 at 25, kakaibang ginawa ng Panginoon sa lalaking ito. Imbis na pagalingin niya agad, hinawakan niya yung lalaki, inilabas sa syudad, at gumamit siya ng kanyang dura, at hinawakan niya ang lalaki. At nung tinanong niya, anong nakikita mo? Nakikita ko yung mga tao lumalakad parang puno. Sipin nyo nga, no? Pag nakakita naman kayo ng mga puno na parang naglalakad, baka parang may nangyari na sa'yo eh. Alam nyo ginawa ng Panginoon, hinawakan niya muli ang lalaki sa pangalawang pagkakataon, at nung tinanong niya, doon niya nakita malinaw ang mga tao at ang kanyang kapaligiran. Maybe we need God's second touch. At marahil, even the third or fourth touch. Kailangan katagpuin tayo muli ng Panginoon kung saan tayo para magkaroon ng liwanag sa atin. Dahil pwede na nga na marami nang nagiging sagabal para sa atin. Huwag tayong makontento na may nakikita tayo pero hindi ganun kalinaw. We are partially blind. Ako hindi ako makakilos at hindi ako pwede umalis at mag-drive or kung saan man kapag wala yung aking salamin. Physical yan. How much more kung tayo spiritually malamig sa Panginoon, di na tayo nagbabasa ng salita niya, di na tayo nananalangin. May concern ba tayo kapag ganun ang nangyayari sa atin? Do we ask the Lord, Lord, help me. Ayokong maging ganito ang kalagayan ko. Ayokong manatili sa ganito. Do we ask God? Let's ask God to continually minister to us. Now, marami tayong, through the years, I'm sure, natutunan sa salita ng Diyos. Marami tayong mga mahalagang katotohanan na gusto nating isapamuhay, sabihin sa iba, ituro. Pero wag nating hayaan na ang ibang katotohanan ito ay magbigay sa atin ng kawalan ng pagpapalaga sa ibang katotohanan. For example, nakatapos ako ng Bible College, tsaka ako natutunan na yung doctrines of grace, yung biyaya ng Panginoon. Doon lang nag-sink in sa akin na wala palang karapatan at walang kakayanan ng taong iligtas ang sarili na it's all of God. But the problem is, there was a time also in my life as a Christian, ginagamit ko yan parang as a comfort zone. Masarap siyang unawain. Pero kapag ginamit bilang
pananggalang para sabihin natin, hindi ko na kailangang lumabas at magsabi sa iba, napupunta tayo sa error. And that's what you call as hyper-Calvinism. Sobra ang paggamit sa isang term, hindi naman yun ang intended ng Diyos. Gusto ng Panginoon, lahat ng kaluwalhatian sa Kanya, sa Kanyang pag-asa natin sa kaligtasan because salvation is of the Lord. Pero wag nating kakalimutan, nag-utos din ng Panginoon na humayo tayo at sabihin sa lahat, simula sa ating Jerusalem, to our Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth, ang mabuting balita. That is our part. It is up to God to save. At yan din ang naranasan ni William Carey, who was called as the father of modern missions. Hindi niya ikinahiya na siya ay Calvinistic pagdating sa kanyang doctrine. Pero he lived during a time na ang mga Kristiyano at ang iglesia walang concern. In fact, nung nagpapaalam siya, binigyan siya ng Panginoon ng burden para umalis to go to foreign mission. Sabi sa kanya, wag na. Marami namang ibang gagawa dyan. That was the general attitude at the time. And he lived during the time of 1761 to 1834. Maraming naganap sa buhay ni William Carey. Marami siyang ginawa. Ilan sa mga larawan sa kanya, he was a shoemaker, botanist, translator, preacher, factory manager, marami pa. Pero ang isa sa pinakamahalaga sa kanya, yung pagiging mangangaral ng salita ng Diyos, lalo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Lalo na sa lugar ng India, in Calcutta, India. Nakita niya ang kadiliman sa puso ng mga tao at ang kanilang mga tradisyon naglalayo sa kanila sa Diyos. Hindi niya matiis. And so, ibinuhos niya ang kanyang buhay kahit sa marami nang nangyari sa kanyang sakit. Ang pamilya niya, marami nagkasakit, namatay. Tapos, tinutuligsa siya ng maraming tao kahit nga sa buong mundo. Nagkaroon siya ng mga kalaban. Pero he stayed in India for 41 years, walang furlough, walang pag-uwi. Of course, hindi masama sa missionaries to go home because kailangan din nila yon. Pero para sa kanya, he decided, actually, he was from Northamptonshire, England. Pero ang kanyang naramdaman, dito ko kailangan. He stayed true to the calling of God. Kaya niya nabanggit yung mga katagang, expect great things from God, attempt great things for God. Dapat na umasa tayo sa Diyos, sa dakilang Diyos, na marami siyang kayang gawing dakila at simulan natin na sumubok gumawa ng mga dakilang bagay na pinapagawa ng Diyos. Kaya ng Diyos Walang imposible. Maring sa simula, pwede tayong natatakot, meron tayong pangamba, pagdududa, pero pagtiwalaan natin ng Diyos. Kapag tinawag niya tayong gumawa ng isang bagay, siya rin nagbibigay ng kalakasan at kakayanan para magawa iyon. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya kahit magsimula yung pananampalataya na maliit, siguradong lalago yan. Just like the faith, like a mustard seed, imposibleng hindi lumago kung totoong buhay. And you're familiar with Jeremiah 33:3. Alam na alam yan, di ba? Sa Filipino, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Pinoproclaim ito ng Diyos kay Jeremiah, nasa hulungan siya. Nahihirapan, pero tapat siyang nangangaral ng salita ng Diyos. Again, it's possible for all of us or even many of us, tayo din bihag ng sarili nating mga maling akala, ating mga limitasyon, yung ating mga, again, fears and biases, yung mga bagay na ayaw nating umalis o marahil pinipigilan tayo, naway palayain tayo ng Panginoon. Hindi ba yun mismo ang pangako ng Panginoon? John 8:36, kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. If the Son therefore shall set you free, you shall be free indeed. Tunay na kalayaan sa ating Panginoong Hesukristo. So pinakita ng Panginoon, meron tayong sariling tendency, but pwede niya tayong ialis doon. And so bakit mahalaga na maging bahagi ng great harvest? Paano mangyayari yun? What can we do to become a part of the great harvest?
First of all, we should be willing to know and follow God's will unto the end. Yun ang susi eh. Makilala natin ang Diyos, naisin nating malaman at sundin ang kanyang kalooban. Because kung di mo kilala ang Diyos, kahit anong gawin mo para sa Panginoon, it doesn't matter, it doesn't count. Mukhang religious ka, hindi mo kilala ang Panginoong Hesus, baliwala yun. But if we are Christians, tayo ang may pagkakataong makilala siya at sundin ang kanyang kalooban. Kaya nung sinabi ng Panginoon again in verse 34, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Question, tayo ba ganun din? Ang pagkain natin, ang kasiyahan natin ay ang sundin ng ating Ama at tapusin yung pinapagawa niya sa atin. Secondly, hingin natin na baguhin ng Diyos ang ating pagtanaw. Let's ask God to change our perspectives. Kaya nung sinasabi ng Panginoon, di ba sabi niyo may 4 na buwan pa bago dumating ang pag-ani? Pero sinasabi ko sa inyo, masdanin niyo ang paligid at inyong tingnan ng mga bukid na mapuputi na upang anihin. Once again, masarap na nag-aaral ng salita ng Diyos, masarap nakikinig sa Panginoon para mabago yung ating kaisipan. And let's continue to ask God to open our eyes that we may behold wondrous things out of His law. At yung mga bukas ang isip at puso, malalaman nila kailangang humayo at sabihin sa marami na napapahamak ang kaligtasan ng Panginoon. May we be a part of that. And thirdly, gawin natin yung bahaging pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maliit man yan, malaki, each one of us should do his or her part faithfully. Bakit? Sabi sa 36 and 37, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang nag-aasik at iba ang umaani. It doesn't matter gaano man kaliit o kalaki ang ibinigay ng Panginoon. Ang mahalaga, sumusunod tayo, ginagampanan nating tapat yung pinapagawa niya. At huwag nating i-underestimate yung pagkilos ng Diyos. Halimbawa, yung magaling kang makipag-usap, humingiti ka palagi. Gagamitin ng Panginoon na magkaroon kayo ng koneksyon. Di ba? Napag-uusapan nyo ang panahon, yung mga nangyari, mataas sa bilihan. And then, may pagkakataong bibigyan ng Panginoon para isingit mo. Ikaw ba, kumusta na? Kilala mo ba ang Diyos? Pwede mong gamitin yun. Or, yung simple pagbibigay ng tracts. Or minsan, isang message, pwedeng magsimula from the physical going to the spiritual. Ang mahalaga, handa tayong maghasik. And let us ask God to bless that effort. Siya ang magpapalago ng ganoon para siya ang magbigay ng totoong pagbunga. Every day, there's a work to be done. Kailangan lang maging sensitive tayo. Ang commentary ni Matthew Henry sa talata natin in John chapter 4, sabi niya ganito, the harvest is appointed and looked for before it comes. So was the gospel. Itinakda na yan yung pag-ani. Ganon din yung ebanghelyo. Huwag tayong matakot. Harvest time is busy time. All must be then at work. Wala naman sigurong mag-aani na walang ginagawa. Busy time. Lahat tayo maging abala diyan sa panahon ng pag-aani. Harvest time is a short time and harvest work must be done then or not at all. So the time of the gospel is a season which if once passed, cannot be recalled. Pag dumaan na yan, at sabi ng Panginoon, tapos na, wala ka na magagawa, kahit ipilit mo pa, ngayon na ako handa. Now is the time, my friends. Habang binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang mga salita. Would we be willing to say, just like Saul, di ba nagpakilala ang Panginoon, Lord, what would you have me to do? Anong gusto niyong ipagawa sa akin, Panginoon? Kahit ano pa yan, kung kalooban ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. At pwede bang maging kagaya din tayo ni Isaiah?
Nung sinabi ng Panginoon, sinong ipapadala namin? Sagot niya, "Here am I, Lord. Send me." Andito ka, Panginoon. Ako na. Huwag tayo magturo. Huwag nating tingnan ng iba. Ako na, Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, verse 38, the last part, "Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran, iba ang nagpagod at kayo pumasok sa kanilang pinagpaguran." May mga nauna naman talaga sa atin. At malay nyo sa panahong itinakda ng Diyos, yung mga naihasik nila, panahon na pala para anihin. Gagamitin ng Diyos sa panahon natin. Or, pwede rin naman, nagpagal tayong maghasik ng salita, and maybe it not even in our lifetime. Just like what happened to William Carey, pagkatapos siyang namatay, doon nag-usbungan ng maraming iglesia na bunga ng kanyang gawain. Pwede rin sa susunod na henerasyon. Ang mahalaga, maging kabahagi tayo ng pagtatanim, and then pwede rin tayo maging bahagi ng pag-aani. That's the encouragement of our Lord. Ano man ang kalagayan natin, kaya tayong katagpuin ng Panginoon, kaya tayong pagpalain ng Panginoon. And let me encourage you with the last verse here in 2 Corinthians 9:8. Anong sabi sa 2 Corinthians 9:8? "At kaya ng Diyos na pasaganayin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work." Naway encourage tayo ng Panginoon sa kapangyarihan niya, sa kanyang pagkilos. Marami pang gustong ipagawa ang Panginoon. At makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa mga tao sa paligid natin. May God be pleased to bless the efforts of His people. Let's pray. Purihin ang inyong pangalan naming Diyos, sapagkat totoo, Panginoon, hindi pa kayo tapos sa amin kung paanong inabot ninyo kami ng mabuting balita ng kaligtasan dahil may ginamit kayo ng mga tao na nagpahayag sa amin. Kami naman, sa panahon namin, ang nais ninyong gamitin para ibahagi din ang mabuting balita sa mga tao na nasa paligid namin, maaaring aming kamag-anak, maaaring aming kaibigan, maaaring ang kamanggagawa o kaklase o sino man na madalas naming nakakatagpo. And we do pray, O Lord, give us that wisdom and courage to follow your will upang sa pamamagitan nito ay tunay na kayo ang magbigay bunga sa inyong mga salita na mahasik. Pagpalain niyo po ang lahat na nagpapatuloy sa ganitong gawain at nawa mas dumami pa ang inyong mga anak who would be willing to do this great work. Blessed be your name. We commit all of these things in Lord Jesus' name.